Part 1, Deng Alok de hindi inaasahan. Sa isang liblib at tahimik na baryo sa lalawigan ng Nueva Ecija, kung saan ang mga palayan ay tila walang katapusan at ang hangin ay amoy lupa at pawis ng magsasaka, nakatira ang isang lalaking nagngangalang Mateo. Siya ay nasa edad na 35, payat ang pangangatawan dahil sa araw-araw na pagbubungkal ng lupa at sanay sa simpleng pamumuhay. Ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa bukid, sa maliit na kubong tinitirhan niya, at sa alaala ng kanyang mga magulang na matagal nang pumanaw. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon na si Mateo. Wala siyang alarm clock dahil ang tilaok ng manok at ang malamig na simoy ng hangin ang nagsisilbing gising niya. Iinom siya ng kapeng barako na siya mismo ang nagpakulo, kakain ng kaunting kanin na may asin o minsan ay tuyo, at sa kalalakad patungo sa palayan. Doon niya ginugugol ang halos buong maghapon, nag-aararo, nagtatabas ng damo at nag-aayos ng pilapil. Kapag tanghali, nagpapahinga siya sa ilalim ng puno, pinupunasan ang pawis, at tinitingnan ang malawak na lupang tila ba walang katapusan. Hindi mayaman si Mateo. Sa katunayan, masasabi ng marami na siya ay isa sa pinakamahirap sa baryo. Wala siyang sariling lupa, nangungupahan lamang siya at kalahati ng kanyang ani ay napupunta sa may-ari ng bukid. Ngunit sa kabila nito, hindi siya kilala bilang reklamo o palaasa. Kilala siya ng mga kapitbahay bilang isang taong tahimik, matulungin at may malinis na prinsipyo. Kapag may nasirang bubong ang kapitbahay, nariyan siya para tumulong. Kapag may kulang sa ani ang iba, handa siyang magbahagi kahit kakaunti lamang ang kanya. Ang bahay ni Mateo ay gawa sa kahoy at yero. May mga bahagi itong luma at may tulo kapag umuulan, ngunit lagi itong malinis. Sa loob, may lumang mesa, 2 silya, at isang maliit na altar na mailarawan ng kanyang mga magulang. Doon siya madalas umuupo sa gabi, tahimik na nagdarasal, humihingi ng lakas at pasensya para sa panibagong araw. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, isang babaeng may ganap na naiibang buhay ang namumuhay, si Isabela Monteverde. Siya ay isang bilyonarya, CEO ng isang napakalaking korporasyon na maihawak ng mga negosyo sa agrikultura, real estate, at teknolohiya. Lumaki siya sa karangyaan, sanay sa mamahaling damit, pribadong eroplano, at 5 bituing hotel. Sa mata ng publiko, siya ang perpektong larawan ng tagumpay. Ngunit sa likod ng kanyang magarbong imahe, may isang lihim na pasan-pasan si Isabela. Wala na siyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay namatay sa isang aksidente ilang taon na ang nakalipas, at ang mga kamag-anak niya ay pawang interes lamang sa kanyang yaman. Marami siyang kakilala, ngunit ni isa ay hindi niya matawag na tunay na kaibigan. Sa mundo niya, lahat ay may kapalit, isang kontrata, isang pirma, o isang halaga. Bukod dito, may sakit si Isabela na matagal niyang itinatago sa publiko. Isang karamdaman na unti-unting kumakain sa kanyang lakas at nagbabanta sa kanyang kinabukasan. Alam niyang limitado ang oras niya, at alam din niyang maraming mata ang nakatutok sa kanyang mga ari-arian at kumpanya. Kung may mangyari sa kanya ng biglaan, maaaring maagaw ang lahat ng pinaghirapan niya. Dahil dito, napilitan siyang gumawa ng isang desisyong hindi niya kailanman inakala, kailangan niyang magpakasal. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang legal at personal na dahilan. Kailangan niya ng isang asawa na mapagkakatiwalaan, isang taong hindi hahabol sa kanyang pera, at isang taong may malinis na konsensya. Isang araw, dumating si Isabela sa Pilipinas upang personal na inspeksyonin ang ilan sa mga lupang pagmamay-ari ng kanyang kumpanya. Hindi siya sanay sa init at alikabok ng probinsya, ngunit pinilit niyang maging simple sa kilos. Sa isang baryo sa Nueva Ecija, huminto ang kanyang sasakyan nang makita niya ang isang lalaking nagbubungkal ng lupa sa ilalim ng tirik na araw. Si Mateo iyon. Walang reklamo sa init, at walang bakas ng pagod sa kanyang mukha, kahit basang-basa na siya ng pawis. May kakaibang katahimikan sa kanyang kilos, tila ba tanggap na niya ang hirap ng buhay, ngunit hindi kailanman sumuko. Sino ang lalaking iyon? Tanong ni Isabela sa kanyang assistant. Isa po siyang magsasaka rito, sagot ng assistant. Tahimik pero kilala bilang mabuting tao. Lumapit ang assistant kay Mateo at magalang na nagtanong kung maaari silang makipag-usap. Nagulat si Mateo nang makita ang mamahaling sasakyan at ang babaeng elegante ang bihis. Hindi siya sanay makipag-usap sa mga taong tulad nila. Magandang araw po, mahina niyang sabi, bahagyang yumuko bilang paggalang.
Ngumiti si Isabela. Magandang araw rin. Ikaw ba ang may-ari ng lupang ito? Hindi po, sagot ni Mateo. Nangungupahan lang po ako. Magsasaka lang. Sa simpleng sagot na iyon, may kung anong gumalaw sa puso ni Isabela. Walang yabang, walang pagmamataas, at walang pagtatago. Isang lalaking hindi sinusukat ang sarili sa pera o kapangyarihan. Ilang araw matapos ang pagkikitang iyon, ipinahanap ni Isabela si Mateo. Sa tulong ng lokal na opisyal, dinala siya sa isang maliit na opisina sa bayan. Kabado si Mateo, iniisip kung may nagawa ba siyang mali. Sa loob ng opisina, naroon si Isabela, maayos ang bihis, diretso ang tingin. Mateo, mahinahon niyang sabi, may iaalok ako sa iyo. Isang kasal. Pansamantala lamang. Kapalit nito, ibibigay ko sa iyo ang $100 100,000,000. Legal at malinaw ang lahat. Pagkatapos ng kontrata, malaya ka. Parang huminto ang mundo ni Mateo. Akala niya ay nagbibiro ang babae. Paano siya, isang mahirap na magsasaka, mapapangasawa ng isang bilyonarya? Ma'am, nanginginig ang boses niya, hindi po ako sanay sa ganyan. At hindi po nabibili ang kasal. Tahimik na nakinig si Isabela. Hindi ko binibili ang pagkatao mo, sagot niya. Humihingi ako ng tulong. At babayaran ko ito ng patas. Umalis si Mateo na magulo ang isip. Sa isang banda, ang pera ay makakatulong sa buong baryo, paaralan, irigasyon, ospital. Sa kabilang banda, malinaw sa kanya ang turo ng kanyang mga magulang, ang kasal ay sagrado at hindi dapat gawing kasunduan lamang. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Nakahiga siya sa kanyang papag, nakatingin sa kisame, at iniisip ang kinabukasan. Naalala niya ang mga magsasakang nagugutom tuwing tagtuyot at ang mga batang hindi makapasok sa paaralan dahil sa kakulangan ng pera. Kinabukasan, bumalik si Mateo sa opisina. Ma'am Isabela, mariin niyang sabi, tatanggapin ko ang alok sa isang kondisyon. Walang lokohan. Walang panlalamang. At tutulong ang pera sa mga nangangailangan, hindi lang sa akin. Ngumiti si Isabela. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may luha sa kanyang mata. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko. Dito nagsimula ang kasunduan na magbabago sa kanilang buhay, isang kasunduan na magdadala sa kanila sa mga pagsubok, tukso, at sa isang pag-ibig na hindi nila inaasahan. Magpapatuloy sa part 2. Matapos tanggapin ni Mateo ang alok ni Isabela, nagbago ang takbo ng kanyang buhay sa paraang hindi niya kailanman naisip. Mula sa tahimik na bukid ng Nueva Ecija, bigla siyang napasok sa isang mundo na puno ng papeles, abogado, at mga salitang hindi niya pamilyar. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit niyang manatiling kalmado at tapat sa sarili. Kinabukasan, matapos ang kanyang desisyon, muling ipinatawag si Mateo sa opisina. Naroon ang dalawang abogado ni Isabela, isang lalaki at isang babae, kapwa seryoso ang mukha. Sa mesa ay nakalatag ang makapal na dokumento, ang kontrata ng kanilang kasal. Ipinaliwanag ng mga abogado ang bawat detalye sa pinakamadaling paraan. Ang kasal ay magiging legal. May takdang panahon. May malinaw na kasunduan kung paano hahatiin ang ari-arian. At higit sa lahat, malinaw na hindi maaaring samantalahin ni Mateo ang yaman ni Isabela para sa pansariling interes. Tahimik na nakinig si Mateo. Hindi niya lubos na naiintindihan ang lahat, ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay, ang tiwala ni Isabela ay hindi niya dapat sirain. Kung may hindi ka naiintindihan, huwag kang mahiyang magtanong, sabi ng babaeng abogado. Hindi po ako sanay sa ganito, sagot ni Mateo. Pero susundin ko po ang lahat ng nakasulat. Ngumiti si Isabela nang marinig iyon. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Pakiramdam niya ay tama ang kanyang desisyon. Ilang araw ang lumipas at nagsimula ang paghahanda para sa kasal. Hindi ito engrande. Walang media, walang marangyang handaan. Isang simpleng seremonya lamang sa isang maliit na simbahan sa Maynila. Iyon ang kahilingan ni Mateo, simple at tahimik. Bago ang kasal, inimbitahan ni Isabela si Mateo sa kanyang tinutuluyan, isang malaking bahay na hindi kailanman naranasan ng lalaki. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang mundo ni Isabela mula sa loob. Malawak ang sala, mataas ang kisam, at bawat sulok ay may mamahaling palamuti. Ngunit sa kabila ng ganda, ramdam ni Mateo ang lamig.
Wala siyang maramdaman na tunay na buhay sa loob ng bahay. Malaki nga, mahina niyang sabi. Sagot ni Isabela. Pero minsan, pakiramdam ko, masyado itong walang laman. Tahimik silang dalawa. Sa sandaling iyon, napansin ni Mateo na hindi lang pala pera ang problema ng babaeng ito. Dumating ang araw ng kasal. Simple ang suot ni Mateo, isang barong na hiniram lamang. Si Isabela naman ay nakaputing bestida, elegante ngunit hindi sobra. Walang ngiti ang kanyang mukha, ngunit may kakaibang katahimikan sa kanyang mga mata. Habang binibigkas ang mga sumpaan, parehong alam ni na Mateo at Isabela na ito ay kasal na nagsimula sa kasunduan, hindi sa pag-ibig. Ngunit sa likod ng kanilang mga salita, may bumubuo ng kakaibang koneksyon, isang paggalang na unti-unting lumalalim. Matapos ang seremonya, agad silang umalis patungo sa bahay ni Isabela. Doon sila maninirahan bilang mag-asawa, ayon sa kontrata. Sa unang gabi, malinaw ang usapan. Hiwalay ang kanilang mga silid. Walang pilitan. Walang inaasahan. Salamat sa paggalang, sabi ni Isabela. Salamat din po, sagot ni Mateo. Hindi kita bibigyan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting natutunan ni Mateo ang buhay sa lungsod. May mga kasambahay, may driver, at may mga taong lagi siyang tinatawag na sir. Hindi siya komportable sa lahat ng iyon. Mas gusto niya ang simpleng pamumuhay. Isang araw, napansin ni Mateo na madalas mapagod si Isabela. Madalas itong tahimik, minsan ay hinihingal. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Mabilis na sagot ni Isabela, ngunit halatang may itinatago. Hindi nagpilit si Mateo, ngunit sa puso niya may pag-aalala. Samantala, nagsimulang ipatupad ni Isabela ang unang bahagi ng kanyang pangako. Naglaan siya ng pondo para sa baryo ni Mateo, para sa irigasyon, paaralan at maliit na klinika. Nang mabalitaan ito ng mga taga-baryo, nagulat at natuwa ang lahat. Hindi ka namin akalaing ganyan, sabi ng kapitan ng baryo kay Mateo. Hindi po ito galing sa akin, sagot ni Mateo. Tulong po ito para sa lahat. Sa bawat balitang naririnig ni Isabela tungkol sa pasasalamat ng mga tao, may kakaibang init na pumapasok sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang maisaysay ang kanyang yaman. Ngunit kasabay ng mga positibong pagbabago, nagsimulang umusbong ang mga problema. May mga taong nagdududa sa kasal nila. May mga negosyanteng nais samantalahin ang pagiging simple ni Mateo. At higit sa lahat, unti-unting lumalala ang sakit ni Isabela. Isang gabi, nawalan ng malay si Isabela sa loob ng kanyang opisina. Si Mateo ang unang nakarating sa ospital. Doon niya nalaman ang totoo, ang sakit na matagal nang itinatago ng kanyang asawa. Parang gumuho ang mundo ni Mateo. Ang kasal na nagsimula sa kontrata ay biglang nagkaroon ng mas mabigat na kahulugan. Sa gilid ng kama sa ospital, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Isabela. Hindi ka nag-iisa, mahina niyang sabi. Nandito ako. At sa sandaling iyon, may isang bagay na nagsimulang magbago sa kanilang dalawa, isang damdaming hindi kasama sa kontrata. Matapos ma-confine si Isabela sa ospital, tuluyang nagbago ang takbo ng kanilang pagsasama ni Mateo. Ang kasal na nagsimula lamang bilang isang kontrata ay unti-unting napuno ng tunay na damdamin, takot, malasakit at pag-aalala. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang taong nagbantay kay Isabela hindi dahil sa obligasyon o sahod, kundi dahil may pakialam siya bilang tao. Sa loob ng silid ng ospital, tahimik na nakaupo si Mateo sa tabi ng kama ni Isabela. Hawak niya ang kamay nito, magaspang ang kanyang palad kumpara sa maputi at malamig na balat ng babae. Pinagmamasdan niya ang mahinang paghinga ni Isabela, at sa bawat pag-angat ng dibdib nito, ay tila ba may kasamang panalangin ang kanyang isipan. Lumapit ang doktor at kinausap si Mateo sa labas. May malubha siyang karamdaman, paliwanag ng doktor. Hindi agad-agad, pero kailangan ng tuloy-tuloy na gamutan at iwasan ang stress. Tumango si Mateo, bagaman ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sakit, ngunit sigurado siya sa isang bagay, hindi niya iiwan si Isabela. Pagkalipas ng ilang araw, pinayagan ng makauwi si Isabela. Personal na inasikaso ni Mateo ang lahat, mula sa pag-aayos ng kwarto hanggang sa pagtiyak na nasusunod ang payo ng doktor. Hindi man siya sanay sa ganitong buhay, natutunan niyang maging maingat at mapagmasid. Isang gabi, habang tahimik na kumakain sila sa mesa,
Napansin ni Mateo ang lungkot sa mga mata ni Isabela. Matagal mo na bang alam ang sakit mo? Maingat niyang tanong. Sandaling natahimik si Isabela bago sumagot. Ilang taon na. Pero pinili kong itago. Ayokong kaawaan. Hindi awa ang nararamdaman ko, sagot ni Mateo. Pag-aalala. Napayuko si Isabela. Sa unang pagkakataon, may luhang pumatak sa kanyang pisngi. Samantala, sa labas ng kanilang tahimik na mundo, nagsimula namang gumalaw ang mga taong may masamang balak. Ang mga kamag-anak ni Isabela, na matagal nang nakaabang sa kanyang kayamanan, ay nagsimulang magduda sa bigla niyang pag-aasawa. Isang magsasaka, panunuyan ng isa sa mga tiyuhin niya. Siguradong ginagamit lang siya. Nagpatawag sila ng pagpupulong at sinimulang imbestigahan si Mateo. May mga taong nag-alok sa kanya ng pera kapalit ng pagtalikod kay Isabela, ngunit mariin niya itong tinanggihan. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, matatag niyang sabi. May kasunduan kami at tutuparin ko iyon. Lalong nagalit ang mga kamag-anak. Para sa kanila, si Mateo ay isang hadlang. Isang araw, may kumalat na balita sa media tungkol sa kalagayan ni Isabela. May mga artikulong nagtatanong kung tunay ba ang kasal o isa lamang palabas para maprotektahan ang kanyang yaman. Mabilis na kumalat ang tsismis. Nabahala si Mateo, ngunit nanatili siyang tahimik. Ayaw niyang palalain ang sitwasyon. Sa kabila ng lahat, ipinagpatuloy niya ang pagtulong sa baryo. Madalas siyang umuuwi roon upang personal na tiyakin na maayos ang paggamit ng pondo. Para sa kanya, ito ang paraan ng pananatiling totoo sa sarili. Isang gabi sa baryo, kinausap siya ng isang matandang magsasaka. Mateo, sabi nito, hindi ka namin makakalimutan. Kahit ano pa ang mangyari. Napangiti si Mateo, ngunit sa loob niya ay may takot. Alam niyang hindi madali ang laban na kanyang pinasok. Sa Maynila, lalong lumala ang kalagayan ni Isabela. Minsan ay bigla siyang hinihingal, minsan ay nawawala ng lakas. Sa bawat pagkakataon, nariyan si Mateo. Isang gabi, nagising si Isabela at nakita si Mateo na natutulog sa upuan sa tabi ng kanyang kama. Bakit hindi ka sa kwarto mo natulog? Mahina niyang tanong. Ayokong mag-isa ka, sagot ni Mateo, inaantok ngunit tapat. Sa sandaling iyon, tuluyang gumuho ang pader sa puso ni Isabela. Ang kasal na dati niyang inisip na pansamantalang solusyon ay naging sandigan niya. Ngunit kasabay ng lumalalim na damdamin, mas lalong tumitindi ang mga pagsubok. Isang kaso ang isinampa ng mga kamag-anak ni Isabela, kinu-question ang legalidad ng kanilang kasal at ang pagiging karapat-dapat ni Mateo. Tinawagan ng abogado si Mateo. Maghanda ka, babala nito. Hindi sila titigil. Huminga ng malalim si Mateo. Sa unang pagkakataon, ramdam niyang hindi lang kontrata ang ipinaglalaban niya, kundi ang taong minahal na niya. Sa huling eksena ng gabing iyon, magkatabi silang nakaupo sa sala. Kung gusto mo, pwede akong umalis, mahina niyang sabi kay Isabela. Ayokong maging pabigat. Mahigpit na hinawakan ni Isabela ang kanyang kamay. Huwag, sagot niya. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto ko pang lumaban. Sa labas, tahimik ang gabi. Ngunit sa kanilang dalawa, nagsisimula pa lamang ang pinakamabigat na laban, isang laban para sa pag-ibig, tiwala at katotohanan. Habang patuloy na humihina ang katawan ni Isabela, dahil sa kanyang karamdaman, lalo namang umiigting ang laban na kinakaharap ni Mateo, isang laban na hindi niya kailanman inakala na mapapasukan niya. Ang katahimikan ng bukid na kanyang kinagisnan ay napalitan ng malamig at mabigat na hangin ng korte, kung saan ang bawat salita ay may bigat at ang bawat galaw ay may kahulugan. Isang umaga, maagang gumising si Mateo sa bahay ni Isabela. Hindi siya nakatulog ng maayos. Sa isip niya ay paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang binitawan ng abogado. Kukwestiyonin nila ang kasal ninyo. Handa ka ba? Hindi niya alam ang sagot noon, ngunit ngayon, malinaw sa kanya ang isa, hindi siya urong. Sa ospital, nakahiga si Isabela, mahina ngunit gising. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay bago umalis. Babalik ako, pangako niya. Mag-ingat ka, mahina ngunit mariing sagot ni Isabela. Huwag mong hayaang yurakan kanila. Tumango si Mateo. Sa unang pagkakataon, ramdam niya na hindi lang siya asawa sa papel, siya ay sandigan. Pagdating sa korte, sinalubong siya ng mga kamera at mga matang puno ng pagdududa.
May mga bulong-bulungan, may mga tanong na walang pakundangan. Isang magsasaka laban sa isang pamilya ng mayayaman, iyon ang kwentong gustong palabasin ng lahat. Sa loob ng silid, naroon ang mga kamag-anak ni Isabela, maayos ang bihis, matatalim ang tingin. Isa-isa nilang ipinresenta ang kanilang mga akusasyon. Sinabi nilang peke ang kasal. Sinabi nilang ginamit lamang ni Mateo ang kahinaan ni Isabela. Sinabi nilang hindi siya karapat-dapat. Tahimik na nakaupo si Mateo, nakikinig. Hindi siya sanay makipagtalo gamit ang salita. Ngunit nang siya na ang tinawag upang magsalita, tumayo siya at huminga ng malalim. Ako po ay isang magsasaka, wika niya. Hindi ako sanay sa ganitong lugar. Pero malinaw po sa akin ang isang bagay, hindi ko ginamit si Isabela. Tinulungan ko siya at tinulungan din niya ako. Walang panlilinlang. May ilang napatahimik sa loob ng korte. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ipinakita ng kampo ng mga kamag-anak ang kontrata ng kasal. Sinasabing patunay ito na walang pag-ibig sa pagitan ni Mateo at Isabela. Ngunit dito pumasok ang abogado ni Mateo. Ang kontrata ay simula lamang, paliwanag nito. Ang mga sumunod na kilos ni Mateo, ang pag-aalaga, ang pagtanggi sa suhol, ang pagtulong sa mga mahihirap, ay hindi kayang bilhin ng pera. Samantala, sa ospital, iginiit ni Isabela na dalhin siya sa korte. Kahit tutol ang mga doktor, pinilit niyang tumayo. Kailangan kong magsalita, mariin niyang sabi. Ito ang laban ko. Nang dumating siya sa korte sakay ng wheelchair, nabalot ng katahimikan ang silid. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang mikropono. Ang kasal namin ay nagsimula sa kasunduan, amin niya. Pero ang pagmamalasakit ni Mateo ay hindi bahagi ng kontrata. Hindi niya ako iniwan noong mahina ako. Hindi niya ako pinagsamantalahan. May luhang pumatak sa kanyang mata. Kung may isang taong mapagkakatiwalaan ko sa mundong ito, siya iyon. Mabigat ang sandali. Maging ang hukom ay tila napaisip. Matapos ang mahabang pagdinig, ipinagpaliban ang desisyon. Ngunit malinaw ang isang bagay, nagbago ang ihip ng hangin. Paglabas ng korte, may mga taong humingi ng tawad kay Mateo. May mga mamamahayag na ngayon ay may respeto na sa kanyang mga tanong. Ngunit sa kabila ng maliit na tagumpay, may mas mabigat pang pagsubok na naghihintay. Sa ospital, bumagsak muli ang kalagayan ni Isabela. Kinailangan siyang isugod sa ihi. Sa labas ng silid, napaluhod si Mateo. Hindi na niya inisip ang korte, ang pera, o ang reputasyon. Isang dasal lamang ang laman ng kanyang puso, ang mabuhay si Isabela. Lumipas ang mga oras na tila walang katapusan. Sa bawat tunog ng makina, napapapikit siya. Sa bawat paglabas ng doktor, umaasa siya. Sa wakas, lumapit ang doktor. Ginawa namin ang lahat, wika nito. Ngayon, lakas niya na ang lalaban. Hawak ni Mateo ang kamay ni Isabela nang muli siyang magkamalay. Narito pa rin ako, bulong niya. Mahina ngunit ngumiti si Isabela. Alam ko. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nagbago ang kahulugan ng kanilang kasal. Hindi na ito kontrata. Isa na itong pangako. Ngunit ang huling pagsubok ay paparating pa lamang, isang desisyong magtatakda ng kanilang kinabukasan. Tahimik ang buong ospital sa gabing iyon. Tanging tunog ng mga makina at mahinang yabag ng mga nurse ang maririnig sa pasilyo. Sa loob ng EFI, nakahiga si Isabela, mahina, maputla, at halos hindi makagalaw. Sa tabi ng kanyang kama, naroon si Mateo, nakaupo sa isang maliit na upuan, hawak ang kanyang kamay na tila ba ayaw na niyang pakawalan. Sa loob ng maraming oras, hindi umalis si Mateo. Hindi siya kumain, hindi siya natulog. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang mga alaala, ang unang pagkikita nila sa bukid, ang alok na $100, 100 milyon, ang kasal na nagsimula sa kontrata, at ang mga araw na unti-unting napuno ng malasakit at pag-unawa. Panginoon, bulong niya, kung maihihilingin man ako, ito na po iyon. Huwag niyo pong kunin si Isabela. Samantala, sa labas ng ospital, naghintay rin ang mga abogado at ilang piling tao. Kinabukasan ay nakatakdang ilabas ng korte ang pinal na desisyon tungkol sa kasal at sa yaman ni Isabela. Ngunit sa sandaling iyon, wala nang halaga kay Mateo ang papel, korte o pera. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng nakahiga sa harap niya. Lumipas ang gabi na parang isang mahabang panaginip. Hanggang sa madaling araw, biglang gumalaw ang mga daliri ni Isabela.
Napapitlag si Mateo at agad na tumayo. Isabela, mahina niyang tawag. Dahan-dahang dumilat ang mga mata ng babae. Mahina ang kanyang paghinga, ngunit malinaw ang kanyang tingin. Nandito ka, bulong niya. Hindi ako umalis, sagot ni Mateo, nanginginig ang boses. At hindi ako aalis. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Sa kabila ng sakit, ramdam niya ang init ng presensya ni Mateo, isang init na hindi niya kailanman naranasan sa buong buhay niyang puno ng karangyaan, ngunit kulang sa pagmamahal. Pagkaraan ng ilang oras, pumasok ang doktor. Nakaraos siya sa kritikal na yugto, paliwanag nito. Mahaba pa ang gamutan pero may pag-asa. Parang nabunutan ng tinik si Mateo. Napaupo siya, napapikit, at sa wakas ay napaiyak, isang iyak na matagal niyang pinigil. Kinabukasan, sa kabila ng mahina pa niyang katawan, iginiit ni Isabela na dalhin siya sa korte upang personal na marinig ang desisyon. Sa pagkakataong ito, hindi siya dumating bilang isang bilyonarya o OTE, kundi bilang isang babae, isang asawa. Sa loob ng korte, muling nagtipon ang lahat. Tahimik ang silid habang binabasa ng hukom ang desisyon. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya, wika ng hukom, ang kasal ni na Isabela Monteverde at Mateo ay itinuturing na legal at balido. Walang sapat na patunay na ito ay isang panlilinlang. May marahang bulungan sa loob ng silid. Si Mateo ay napapikit, habang si Isabela ay mahigpit na humawak sa kanyang kamay. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Gayunpaman, patuloy ng hukom, dahil sa kalagayan ng kalusugan ni Ginang Monteverde, nais naming tiyakin na malinaw ang kanyang huling desisyon tungkol sa kanyang ari-arian. Tumayo si Isabela, bahagyang nanginginig ngunit matatag. Matagal ko nang pinag-isipan ito, mariin niyang sabi. At malinaw sa akin kung ano ang nais kong gawin. Ibinunyag niya sa lahat ang isang dokumentong matagal na niyang inihanda, isang bagong testamento. Sa dokumentong iyon, malinaw na nakasaad na malaking bahagi ng kanyang yaman ay ilalaan para sa mga proyektong makatutulong sa mga magsasaka, mahihirap na komunidad at edukasyon. Ang $100 100 milyon dagdag niya ay hindi gantimpala. Isa itong pananagutan. At ang taong pinili kong tumulong sa akin upang ipatupad ito ay si Mateo. Nagulat ang lahat. Ang mga kamag-anak na umaasang makikinabang ay tuluyang nawala ng boses. Pagkatapos ng pagdinig, tahimik na lumabas sina Mateo at Isabela. Wala ng kamera, wala ng ingay. Sa labas ng gusali, huminto si Mateo at hinarap ang kanyang asawa. Hindi ko kailangan ang pera, tapat niyang sabi. Kung gusto mo, ibigay natin lahat sa mga nangangailangan. Ngumiti si Isabela, may luha sa mata. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko, sagot niya. Hindi dahil mahirap ka, kundi dahil mayaman ang puso mo. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting gumaling si Isabela. Hindi na siya bumalik sa dating abalang buhay korporasyon. Sa halip, pinili niyang manirahan ng mas simple. Si Mateo naman ay bumalik sa baryo, ngunit hindi na bilang isang simpleng magsasaka lamang. Siya ay naging tulay sa pagitan ng mga proyekto ni Isabela at ng mga komunidad. May mga bagong paaralan, maayos na irigasyon at libreng klinika. Isang hapon, magkasama silang naglalakad sa palayan. Pareho silang nakasimple na damit, walang bakas ng karangyaan. Kung hindi dahil sa alok na iyon, sabi ni Isabela, hindi kita makikilala. At kung hindi dahil sa desisyon mong magtiwala, sagot ni Mateo, hindi ko malalaman na may ganitong klase ng pagmamahal. Nagkatitigan sila, parehong nakangiti. Sa huli, napagtanto nilang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dolyar. Hindi ito nakatago sa bangko o kontrata. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang magmahal, magtiwala at magbahagi. At ang alok na nagsimula sa $100 100 milyon ay nauwi sa isang buhay na puno ng saysay, para sa kanila at para sa marami pang iba.